Ang storyang ito ay pinamagatang sa yakap ng isang Sekyu. Simulan na natin ang kwento. Magandang araw sa inyo. Ako si Miko. Hindi ko tunay na pangalan. 25 anyos. Moreno, matangkad, lalaking lalaki ang dating. At sabi ng iba, gwapo raw ako. Taong 2020, nagsimula akong magtrabaho bilang admin assistant sa isang logistics company sa Alabang. 6 na taon na rin akong sanay sa ganitong trabaho. Kaya gamay ko na ang lahat. Mula suppliers, contractors, maintenance, at lalo na yung mga security guards. Sa parehong taon, lumipat kami ng gusali. Ako ang naatasang mag-manage ng buong proseso. Nakakapagod, puno ng stress. Pero kinaya ko naman dahil sa tulong ng mga tao sa paligid ko. At doon, nakilala ko siya. Ang isang taong magpapatibok sa puso ko. Ang security guard na si Patrick. 30 taong gulang na siya. At siya ang head security ng gusali. Gwapo. As in super gwapo. Yung tipong kahit saan mo siya tignan, ramdam mo kaagad yung presensya niya. May tindig, may aura ng isang tunay na lalaki. At may maturity na nakaka-attract. Lalo na sa mas batang kagaya ko. Noong una, medyo suplado si Patrick. Siguro dahil siya ang head ng security. At ako naman itong lagi may pabor. Pero habang tumatagal, lumalambot din ang puso niya. Mas naging approachable. At kalaunan, naging malapit na rin kami sa isa't isa. At doon ko napansin, iba yung dating niya sa akin. Hindi lang siya basta gwapo. Meron siyang karismang ang hirap ipaliwanag. Kaya tuwing nagkakasabay kami sa elevator o nagkakasalubong sa lobby, hindi ko maiwasang magbiro ng green jokes. Mga tipong biro na alam kong may laman. At ang nakakagulat, hindi siya naiinis. Hindi siya umiilag. Ngumingiti lang siya. Tapos minsan tatawa. At doon nagsimula ang isang kwento na hindi ko aklaing magpapabago ng buhay ko. Dumating ang araw ng Sabado. Nagpa siya akong pumasok sa bago naming opisina para tapusin yung ilang paperworks. Weekend kasi eh. Kaya ako lang ang tao sa buong floor. Tahimik, walang istorbo. Habang abala ako sa trabaho, dumating si Patrick. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip niya. Pero ramdam kong may kakaiba siyang pakay ng araw na yun. Tumabi siya sa akin habang nakaharap ako sa monitor ko. Ngumiti at marahang tinapik ang braso ko. Sir Miko, ano? Tara na? Pabirong sabi niya. Tapos napangiti ako. Huwag mo akong inahamon, Patrick, ha? Baka pag natikman mo yung lambing ko, hahanap-hanapin mo na. Nagkatinginan kami. Sir, bakit hindi natin subukan? Teka, may CCTV na ba kayo dito? Tamang-tama. Wala pang CCTV. Walang makakita sa atin dito. Sigurado ka ba, sir, na wala? Baka mahuli tayo, ha? Trabaho natin ang nakataya dito. Walang makakakita, Patrick. Ako ang admin dito. Ako ang nakakalam ng lahat. Lahat ng galaw sa opisina. Kaya safe na safe tayo.
Napangisi si Patrick at sa mga sumunod na sandali, nag-iba ang ihip ng hangin. Yung simpleng asaran, biglang napalitan ng kakaibang tensyon. Tumayo ako mula sa kinaupuan ko. Hinawakan ko siya sa kamay. Dinala ko siya papunta sa shower room. Doon, isinandal ko siya sa pader. At sa unang pagkakataon, nagkalapit kami ng husto. Ramdam ko ang tibok ng puso niya. Habang unti-unti naming inaalis ang mga pader na nakaharang sa pagitan naming dalawa. Sa sandaling yun, wala nang trabaho. Wala nang ibang tao. Kami lang, ako at ang security guard na si Patrick. Dito ko mas lalo nag-init. Hinawakan ko ang dalawang kamay ni Patrick at inilagay yun sa likod ng kanyang ulo. Patrick, wag na wag mo aalisin ang kamay mo dyan ha. Relax ka lang. Ako ang bahala sa'yo. Pabiro kong sambit na may kasamang ngiti at pang-aakit. Pagkasabi ko nun, dahan-dahan kong inilapit ang aking sarili sa kanya. Ramdam ko ang bawat paghinga niya. Bawat saglit na hindi niya alam kung paano pipigilan ang kanyang nararamdaman. Tangina. Bulong niya. Halatang hindi mapigilan ang init ng sitwasyon. Napatitig siya sa akin. Seryoso. At halatang nahihirapan na pigilan ang sariling damdamin. Ang bawat sandali ay tila bumabagal. Parang kami lang ang tao sa mundo. Habang mas lalo akong lumalapit, mas lalo ring tumitindi ang tibok ng puso ko. At sa kabila ng lahat, nakita ko sa mga mata niya. Seryoso siya. At hindi na ito basta laro lang. Hingal na hingal kami pareho matapos ang nangyari. Sandali kami nagpahinga bago siya nag-ayos ng sarili. Sinamahan ko pa siyang makalabas ng shower room. Hanggang sa maihatid ko ulit siya sa aking opisina. Medyo nahihiya si Patrick sa nangyari. Pero agad ko siyang sinabihan na huwag mag-alala dahil walang makakaalam nito. Umiti lang siya ng tipid. Tila ba may gustong iparating? Sir Miko, kasi baka naman pwede ako makahingi ng kaunting tulong oh. Nahihiyan tanong niya sa akin. Nabigla naman ako dahil sa mga sinabi niya. Pero dahil sa kabutihan at pakikisama niya sa akin, agad ako nag-abot ng kaunting pera. Kitang-kita akong gulat at tuwa sa kanyang mukha bago siya nagpaalam. Mula nun, naging mas malapit kami. Ngunit makalipas ang ilang linggo, na-installan na ng CCTV ang buong opisina. Tapos, nilagyan na rin ng access doors para mas higpitan ang seguridad. Dahil dito, tanging mga employees na lamang pwedeng makapasok. Dahil sa paglalagay ng CCTV at access doors, bihira na kami magkasabay ni Patrick na wala nakakakita. Doon ko naramdaman na mas mahirap itago ang koneksyon naming dalawa. Kapag nagkakasalubong kami sa lobby, simpleng tango lang, tapos matipid ng ngiti. Yun lang yung tanging palitan namin. Pero sa likod ng mga yon, ramdam ko ang kuryente sa pagitan naming dalawa. Isang gabi, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Sir Miko, nandyan ka ba sa office? Oh, Patrick. Yes, andito pa ako. Bakit?
Pwede ba kita makausap sa rooftop? Nagulat ako, pero agad akong pumayag. Pagdating ko sa rooftop, tahimik ang paligid at tanging ilaw mula sa mga gusali ang nagbibigay liwanag. Nandun siya, nakasandal sa railing, seryoso ang muka. Sir, alam kong mali yung nangyayari sa atin. Pero hindi ko na rin mapigilan yung sarili ko eh. Patrick, hindi lang naman ikaw yung nahihirapan eh. Alam mo, sa tuwing nakikita kita, gusto kong umamin na higit pa sa biro yung nararamdaman ko sa'yo. Nagtagpo ang aming mga mata. Walang salita. Pero sapat na yung tinginan para iparamdam na hindi kami nag-iisa sa nararamdaman naming dalawa. Lumapit siya sa akin. Dahan-dahan. Akala ko nga iiwas siya gaya ng dati eh. Pero hindi. Hinawakan niya ang kamay ko. Mariin. Tila ba takot siya na mawala ako. Miko, hindi na kita tatawagin sir. Miko na lang. Kasi gusto kong makita ka bilang ikaw. Hindi bilang boss. At Miko, aaminin ko, gusto na kita. Natigilan ako. Kasi sa mga salitang yun, ramdam ko na hindi lang ito basta laro lang. Hindi lang basta init ang sandali. Gusto niya ako. May laman. May bigat. May totoong damdamin. Simula nun, mas naging maingat kami. Hindi na kami nakikita sa office para mag-usap ng personal. Lagi siya nakakahanap ng paraan para magkita kami. Isang simpleng pagkakape sa gilid ng gusali, isang maikling lakad papunta sa parking lot. O minsan naman, isang simpleng text lang ng, "Ingat ka Miko ah." At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo ko napagtanto, hindi na ako naghahanap ng iba. Si Patrick lang. Hindi ko namalayan na unti-unti na rin akong nahuhulog kay Patrick. Akala ko, kaya kong kontrolin yung nararamdaman ko eh. Akala ko laro lang. Pero mali pala. Lalo na't sa bawat simpleng ngiti niya, sa bawat hawak niya sa kamay ko, ramdam ko na totoo siya. Ramdam ko na totoong-totoo na ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na muntik nang gumuho ang lahat. Isang hapon, habang nasa opisina ako, may dumating na babae. May bitbit siyang isang baby. Siguro wala pang 1 taon. Lumapit siya sa front desk at narinig ko, nagtanong siya. "Hi, good morning. Nandito po ba si Patrick? Asawa niya ako." Asawa? Ni Patrick? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Gulat, sakit, o galit sa sarili ko. Ang alam ko lang, totoo lahat ng kinatatakutan ko. Nakita ko si Patrick nang salubungin niya yung babae. Kitang-kita ko kung paano biglang nag-iba ang aura niya. Mula sa pagiging malakas at matapang na head of security, naging isang responsableng asawa at ama. Doon ko tuluyang na-realize. Pamilyadong tao si Patrick. I should have known that. Bakit hindi ko man lang tinanong? Kinagabihan, nagkausap kami. Umakyat siya sa rooftop
kung saan kami madalas magtagpo. Tahimik siya. Halatang nahihirapan. Miko, hindi ko sinasadyang saktan ka. I'm sorry. Hindi ko sinabi sa'yo na may asawa at anak na ako. Gusto kita. Pero parang hindi ko sila kayang iwan eh. Alam mo Patrick, alam kong mali ito. Niintindihan kita. At sana lang sinabi mo sa akin nung una pa, di ba? Alam mo, ayokong maging dahilan para masira yung pamilya mo. Kaya okay lang. Naiintindihan ko. Ramdam ko ang bigat ng dibdib ko. Habang sinasabi ko yun, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na piliin niya ako. Pero hindi ko magawa. Kasi alam kong sa huli, ako pa rin yung talo. Kung pipilitin kong maging kami. Pamilyado siya. At alam ko, ito yung tamang gawin. Umiyak ako ng palihim. Ganun din siya. Bakas sa mga mata niyang lungkot. Lumapit siya at hinawakan ng balikat ko. Miko, kung sa ibang pagkakataon lang sana, siguro, wag na Patrick. Wag na, please lang. Hanggang dito na lang tayo. At doon natapos ang kwento naming dalawa. Hindi sa isang malaking away. Hindi rin sa pagkamuhi. Nagtapos kami sa isang masakit, pero malinaw na desisyon. Na mahal namin ang isa't isa. Pero mas mahalaga ang pamilya niya. Hanggang ngayon, dala ko pa rin ang alaala niya. Minsan, naiisip ko kung siguro, kung iba yung sitwasyon lang sana, baka kami. At the end of the day, natutunan ko na hindi lahat ng pagmamahal ay kailangang ipaglaban. Minsan, ang tunay na sakutan ng pagmamahal ay yung kakayahan mong magsakripisyo. Yung piliing bitawan ng taong mahal mo para hindi masira ang buhay at ang pamilya niya. Masakit? Oo. Pero mas masakit kung ipipilit ko ang sarili ko at ako ang magiging dahilan ng pagkawasak ng tahanan niya. Si Patrick ang taong nagpakita sa akin kung paano magmahal ng totoo. Pero siya rin ang nagpaalala sa akin na hindi lahat ng pagmamahal ay para sa'yo. May mga pag-ibig na dumarating para turuan ka ng leksyon. Hindi para manatili. At hanggang ngayon, dala ko ang alaala namin ni Patrick. Isang lihim, isang alaala, isang kwento ng pag-ibig na hindi naging kami sa huli. Pero tinuruan akong maging mas matatag, mas maunawain, at mas handa para sa tamang tao, sa tamang panahon. Okay, so it's another man in uniform story, no? A tale of love, temptation, and the painful choices we make when the heart wants more than it should. Hindi lahat ng pagmamahal kailangan ipaglaban no? Minsan, kailangan mong bitiwan dahil yun yung tama. Kung tutuusin, si Patrick na mismo yung hindi dapat nakipagrelasyon May asawa at anak siyang umaasa sa kanya. Hindi man niya sinasadya na ma-fall, pero
naging parte si Miko ng pagkakamali niya eh. Ay, guys, pag committed na, wag nang maghanap pa ng iba. Kung may asawa ka na, asawa lang dapat. Kung may partner ka na, siya lang dapat. Kasi sa huli, hindi lang sarili mo ang masasaktan. Pati pamilya mo. Pati ibang tao na dadamay sa pagkakamali mo. Minsan kasi, nakakahanap ka ng kilig sa iba. Pero panandalian lang yun eh. Yung sakit na may iwan, habang buhay dala ng lahat ng taong nasaktan mo. Kaya kung committed ka na, piliin mo siyang ipaglaban. Piliin mo naman siya. Kasi ikaw, pinili ka niya. Ang tunay na pagmamahal, hindi lang nasusukat sa kung gaano mo siya kagustong makasama. Kung hindi sa kung kaya mong unahin ang kapakanan niya higit sa sarili mo. Minsan, yung tapang hindi nakikita sa pagpipilit eh. Kung hindi sa kakayahang palayain yung taong mahal mo. I salute you, Miko, kasi tama yung ginawa mo. Marami namang iba dyan eh. Pero iilan lang yung marunong magbigay daan. Pinili mong wag maging dahilan ng pagkawasak ng isang pamilya. At doon, nasusukat ang tunay na pagmamahal. Minsan, mas madali ang sumugal, ang ipaglaban kahit mali. Pero, mas matapang ang taong kayang lumayo para hindi na may iba pang masaktan. At ikaw yun, Miko. Totoo, nagmahal ka. Pero mas totoo na kaya mong ipakita na ang pag-ibig ay dapat laging may kasamang respeto. Please continue sending your stories sa imrensantiago@gmail.com. At syempre kung nagustuhan mong story natin ngayon, don't forget to leave a comment, like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.